Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. Radyo BGLB. Right check. Oras, Majeng. 3:15 po. Nagulat, lagi na nagugulat. Oh, napaka-close up naman ng ating shot ngayon for today's video. Na-conscious yung fest natin, mga classmate. Pero, eto na nga si Majeng. So, ibig sabihin nandito si Majeng, Tuklas UPLB na. Pwede may bumper tayo ng Tuklas? Okay. Hinahab. Yun. Ayoko nang ginugulat si Majeng. Talagang gulat siya sa akin. Oy, Majeng, kamusta naman ang buhay-buhay bago tayo magbalitaan? Ito, busy po ngayon kasi kasalukuyan pong nag-host ang UVCRE ng Helm Fellows ng OIDHE. Familiar po ba kayo doon? Hindi. Ano meron doon? So, bagong programa po siya ng OIDHE na tinutulungan po yung mga local HEIs na mga na partner ng UPL. Ito yung mga high-level leaders, tama ba? Mga admin leaders. Okay, tayo Kaya, tayo habak na tayo manggagawa. Ako ay road manager. Sabi nga ni AV si Marian. Ikaw ang kasi, road manager. Oo, kasi kasama ko sila madalas araw-araw. Iba talaga ang Majeng. Parang after Polyvalencia, di Majeng Palma na. Na Margarita Palma. Base sa height ata. Wala akong sinabi. But anyway, hindi lang tayo magkukwentuhan ngayon dahil may kasama tayo sa studio dahil Tuklas UPLB. So ano nga bang pag-uusapan natin, Majeng? Nabanggit nyo na po, Sir RJ, yung tinatawag na Cafe Scientific. Sana tama yung pronunciation ko. Sige, papakorek natin sa quiz. So para pag-usapan po natin yan, inimbitahan namin, nandito sa studio ngayon si Miss Julian Afable, University Extension Associate at Project Leader nitong Cafe Scientific Project. Welcome, Julian. Hello, kamusta naman? Kamusta? Ayun naman. Parang kamusta ka? Hindi kasi lagi kong nakakatrabaho ang M&A. Yun naman pala. Close naman pala. Magkasama din tayo kaninang umaga. Kahapon din, nagkita kami. Bago kayo magkaibigan, pag-usapan natin itong Cafe Scientific. But anyway, kamusta ang weather sa forestry? Mas maulan ba kaysa dito sa baba? Di ba una daw umuulan sa forestry, sa bundok, kaysa dito sa atin? But anyway. Bakit forestry? Bundok, di ba? Alam mo, Friday na talaga. Naniniwala na talaga ako, Limbay. Anyway, sige, pag-usapan na nga natin ito. Sige, Julian, ano ba tong tinatawag nating Cafe Scientific? So, by definition, yung Cafe Scientific ay isang movement, worldwide movement na nagsimula sa Europe and eventually na-adopt na rin sa ibang bansa. Usually, ito ay sa mga university towns or mga lugar na palibot sa mga university kasi usually ang attendees ay yung mga PhD students or mga professor, ganyan. So, dito sa Los Baños, inadopt din natin itong Cafe Scientific. Dahil nasa university town din tayo. Parang yung Grove, ganyan, yung Los Baños. Mm-hmm. So, siya, cafe, coffee, tapos with science. So, literal na dapat may kape, gano'n. May ganung vibe. Opo. Parang a venue to discuss science in a non-formal setting. So, cafes. Actually, hindi lang cafes yung practice sa ibang bansa eh. Usually sa pubs, pag-inuman, gano'n. Sa US. Maganda yan. Pwede daw pag-usapan ng science sa inuman. Pero ginawa na yung Cafe Scientific Grace, no? Sa SciComm, no? Naalala ko tuloy si best friend, Warden Ricky. Yan, pagka-Cafe Scientific. Kasi nasa siya, chill na set. Basta chill set. Parang mas malaya, mas relax yung environment. Kung saan kayo pwede mag-discuss ng mga scientific terms. So, ganun yung idea niya, no? So, kailan to nag-start? Saka saan siya nagmula na bakit
yun yung inadopt nyo na na way ba siya or movement, at paano nyo to ginagamit para mas masulong yung mga objectives ng Museum of Natural History? Okay. Nagsimula siya 1 year ago. Kasi isa din sa public engagement programs siya ng MNH. Kasi nga dahil currently closed pa yung museum dahil undergoing yung renovation. Siyempre, nag-ramp up kami ng public engagement. And isa siyang core-funded project ng museum. So, ayun. Yung idea, kagaya nga ng sabi nyo, sa SciComm department talaga, umattend kami ni Doc Marian sa isang roundtable discussion ng project nila Sir Gary. Tapos na-bring up yun doon. Tapos sabi nga namin, sige parang magandang i-start natin sa museum kasi nabanggit din nila na nakaka-invite sila before ng speakers from the museum. And since marami kaming curators na very active sa research, ganyan, and public engagement, in-implement na rin namin sa MNH. Sa konteksto ng Museum of Natural History, paano usually yung format para malang ma-visualize natin? Although may mga past na photos na pwedeng i-flash sa Sige, screen. habang piniprepare ni Kuya Roy yung mga pictures. Kasi ako, honestly, hindi po naka-attend, no? Alam ko lang na may Cafe Scientific, pero i-visualize natin ano ba yung nangyayari doon sa isang session or ano ba, activities sa Cafe Scientific. Yan, kwentuhan ko kayo. Actually, Sige, go. very, very free siya. Kung wala siyang rigid na format. So, bigyan ko kayo ng sample. Yung first kasi, nagpo-post kami sa Facebook ng prompt. Example ng prompt, dala ko dito. Yan. At yung first ever Cafe Scientific namin, tungkol sa discovery ng JC Svine. Alam mo yung JC Svine? Yung kay JC, Sir yung Juan. nakapangalan kay Sir JC kay Doc na na-discover din ng mga curators ng MNH sa fieldwork nila. So, ito yung prompt. Sabi namin ay pinapublish namin to in our Facebook page as an invitation and para na rin mag-steer ng interest sa public kasi baka interested sila, ganyan. So, eto, join us in a light but enlightening discourse on the intricacies of classifying and ultimately discovering new plant species. Let us uncover how biodiversity exploration contributes to revealing species new to science. What is it like to uncover the hidden treasures of plant biodiversity? How do we expand our current knowledge of the diversity of Philippine flora? More importantly, what threats do our flora face and what are our safeguards to protect them? Ayan, di ba? Anong naramdaman niyo? Parang to steer interest lang. Tapos, yun, sabihin namin na magkakaroon tayo ng discussion about this, ganon. Tapos, ang nangyari nung Cafe Scientific na yon, nagbigay kami ng 15 minutes kay Ma'am Ana Lihadsal, professor siya sa IBS, para mag-talk about lang dun sa process ng fieldwork nila, bakit naisipan nilang yun yung maging pangalan, ano ba yung JC Svine, anong pinagkaiba niya dun sa ibang anong pinagkaiba niya sa Jade Vine, ganyan. So, para siyang sharing. Hindi siya yung tipong typical Hindi siya lecture. na lecture. As much as possible, we tell our speakers na wag po kayo mag-lecture. Ayun, tapos ang nangyari, kasi ang pinaka-distinct about the JC Svine, and kahit yung mga strongylodon species, yung Jade Vine, ay yung mga kulay nila, di ba? Ang ganda nila tingnan. Yung mga staff mga kasamahan ni Ma'am Annalie sa botany section ng MNH, nagpa-art session sila. So, nagdala sila ng art materials, ganyan. Tapos, ininterpret ng bawat isa yung JC Svine. So, yan, may mga paint kami, and yun. Yung mga nag-participate, nagkaroon ng opportunity to draw kung paano nila nakikita yung JC Vines. Kasi yung JC Vines, violet na, maganda siya eh. Actually, Ihahabol natin. Para makita nila. anyway, sino yung mga audience usually? Like yung nung last year?
Ayan, dun sa audience, maganda yung naging experience namin dito kasi na-observe namin na yung nagiging audience ng Cafe Scientific, hindi lang mga from UPLB, nai-involve talaga namin yung local community as in Which is mga... good, no? Nagulat din kami na actually ina-expect namin na mga estudyante lang yung a-attend. Pero pag nagpapa-registration kami, makikita ko sa Google Form na merong local artists, ganyan. Tapos nagulat din kami dun sa, yung second kasi na Cafe Scientific namin. Siguro, habang kini-explain mo, ayan, may mga pinapakita kami sa screen. Yan ba yun? Na, Ayan, yun yung sa JC's, right? Okay. Naka-purple pa sila. Oh. Oo nga di ba? Okay. Ito yung, Ito yung most recent. event kahapon. Kahapon lang yan? Oo, kahapon Talaga? lang siya. Okay. Fresh na fresh. Oo, kasi anniversary ng museum. Mm. So, week-long yung activities nila. Ayan, si Sir JC. So, madami rin nag-participate talaga. Tapos, ito ay, open for all. Tama Open ba? for all. Yes. Meron nga rin pong nag-attend nung second Cafe Scientific. Mga bata, homeschooled kids and parents nila na interested din sa art. And kasi ang in-invite namin nun ay taga National Museum. Siya yung isa sa mga restore ng lolong na nasa National Museum. Scientist siya at saka artist. Artist, din, no? Oo, so, may mga pinublish siyang mga storytelling book. Ay, iba yun. Ay, hindi pa ba yun? Si Ma'am Giselle yun. Ah, Yung dati ay si Miss Aiza. yung kay Ma'am Giselle ay, siya yung nag-publish ng mga Ay, oo. books Si Ma'am Giselle ay scientist na illustrator din. about local species, animals. So, yun yung mga, kahapon na event. So, nandun yung mga bata kasi matenda ako kahapon eh. Kaya pala nandun ka. Bata pa si Macheng. But anyway, I'm so, curious lang, no? Ano napansin ng mga nasa Museum of Natural History? Last year lang siya sinimula, no? With regards to your way to communicate science, no? Sanay tayo sa training, seminar, workshop. And paano siya naiiba? In terms dun sa audience, ano yung napansin ninyo? Nakaibahan itong ganitong klaseng approach in communicating science dun sa mga traditional na ginagawa natin, of course, sa university. Siguro mas nakaka-attend yung mga academe involved na individuals kasi yung venue ay less intimidating. Tas very, porous. You can come and go. Tapos kahit may nagsasalita, pwede kang tumayo para umorder ng kape, umorder ng fries, ganyan. Ayun. Which is talagang, yun, maganda yun dahil aminin naman natin, no, Majay, no, very intimidating naman talaga yung science sa parang it's very exclusive, no, pero kaya marami ang hindi nag-engage na public pagdating sa ganyan. And yung ginagawa ngayon ng MNH, ito will run ba, continuing activity ng MNH until fully ma-renovate or ma-rehab yung Kahit ating siguro museum? open na yung museum, Part na siya. Part na siya. Okay. At saka dagdag ko lang din yung isa sa maganda na napansin ko supporting local businesses kasi yung mga venue nila ay kunwari kahapon yung sa D3 Farm Hub, tapos last year ay yung sa The Giving Cafe. The Giving Cafe yung Social nasa enterprise. Student Union building before. Ito ba, i-clarify lang, ano ba siya? Quarterly? Annually? Or paano ba yung interval nan? Ang naka-register namin sa Okay. OWIC Project ID Alam number? ko, actually, sabihin ko. ay bi-monthly, yung Oh. once every 2 months. Ayan. So, Ideally. ideally, Sa mundo ng mga dapat daw. once every 2. So, siya talaga, regular siya, kumbaga, no? And, ang decision point to do it ay ikaw bilang project leader. Tama ba? Okay. At saka pwede kasi siyang gawin din ng ibang units. Like sa biological sciences, yung mga may mga specific niches talaga na medyo intimidating yung subject matter. Uy, maganda yan. Kasi alam nyo ba, no, chika, nung sa faculty conference, binabanggit ni Paj, ni President Jimenez. So, paano daw natin papakita that we are a national university, a research university, University of the People, the National University, kung hindi naman din siya
nararamdaman. Public Service University, no? Paano siya mararamdaman ng community? Hindi sila nakakaintindi ng mga ginagawa natin, at yung madalas nasa journal lang or nasa progress report ng OVCRE yung mga knowledge products, and this kind of an engagement is a good sign. At dati sabi ko SciComm lang ba gagawa ng DevCom, now meron na rin palang mga office like MNH na gumagawa ng here, no, sa ating university. Oo, syempre very active ang MNH pagdating sa mga ganyang activity. So paano nyo naman na i-evaluate kung nagiging effective tong method na to? Ayun, sa evaluation, syempre part pa din ng project is to come up with proper monitoring and evaluation procedures. So, ongoing pa rin siguro and mas i-improve para rin makakuha kami ng data na pwedeng i-process para mas makuha talaga natin objectively yung effectivity ng SciComm initiative na to. And later on, Wala pa kami actually nare-release na wala pa kaming napo-process currently. Pero So, kasi dalawa pa lang, no? So far. tinatest pa lang din namin kung may a-attend ba. pero base sa mga feedback ng mga base naman. participants, okay naman. Oo, kasi ang very light kasi talaga yung kahapon. Sana So, naka-attend. so ikaw pala ang ikaw dapat ang Ako ang ini-eva- witness. kuha na ng evaluation form. Attend kayo next time. Oo, invite mo kami. Cafe Scientific on news production. Ayan. Jen. So, kahit medyo bago pa siya, syempre, bukas ba ang MNH para sa mga organization na gustong makipag-partner ng mga ganitong activities? Yes, syempre. Actually, itong past Cafe Scientific namin, nailunsad lang siya talaga dahil sa partnerships, syempre sa venue partners, and yung mga speakers, although galing din sila sa MNH mismo. Pero, syempre, professors sila from IBS. Tapos, yung mga nakuha naming past speakers galing sa National Museum. Tapos, etong si Doc Giselle ay from UP Marine Science Institute. So, bunga talaga siya ng collaboration with other units. Yan naman ang gusto natin sa Correct. UPLB collaboration. May mga nakalinyang activities ba ang MNH na open sa public? Ayan, syempre, MNH is celebrating its 48th anniversary ngayong week. Yung actual anniversary ay sa September 30 and i-blessing na namin yung newly renovated na building. Yun. Yes. Congrats. And hopefully, yung actual na museum na talaga yung buksan natin very, very soon. Nice. Oo, ang daming mga estudyante saka kahit ako Uy, nung high school ka, elementary, isa yan sa lagi nasa itinerary ng mga elementary schools at high schools dito within the province. Kung lagi yan MNH, Makiling Botanical. Yan ang paborito mga puntahan, and Erie, no? Nasa siya itinerary lagi ng mga estudyante. Kasi maganda rin naman, no? It gives you a glimpse kung gaano rin ka-blessed tayo, no? Yung ating bansa sa natural resources. Ayun, sana tuloy-tuloy pa yung mga ganitong initiatives ng pag-increase ng awareness at saka ng appreciation pagdating sa science. So, isa lang naman to sa mga activities ng MNH at saka ng iba pang mga unit sa university. On that note po. Meron pa ba mga activities kayo as this coming itong anniversary? Meron pa bang parating or natapos na yung mga Natapos nakalimutan? na. Actually, nagkaroon kami ng webinar with speakers from Kew Botanic Gardens sa UK. Tapos isa from National University Singapore. Tapos meron din from National Museum. Tapos yun, Cafe Scientific. Tapos nagpartner din kami with DOST SEI, yung NULAB. Naka-NULAB si Ate. Nagtuturo na ngayon yung mga curators ng museum sa NULAB bus. So,
remote areas ng Philippines para magturo sa sa senior high, sa STEM students ng biodiversity din. Oo, ganda Ayun. ng boss nila. Di nakapunta din ako kahapon sa... Oo, napuntahan Ay, na yun nila Gracia. Meron ding sariling bus yung MNH. Oh, Yung Science Explorer ng NULAB ng SEI ay nasa MNH na rin. Nagkaroon kami ng first pre-launch noon, nung March. And hopefully, ngayong paparating, actually, magkakaroon kami ng more sessions sa bus na yun. ay, paano namin malalaman yan? Siyempre, tanong ng Sa mga Facebook high school teacher namin. Paano namin ma-access yung mga activities na yan? Paano sila ma-update? Saan ba namin malalaman ang information? Ayan, so it's very important to follow us in our social media pages kasi very active naman kami mag-update doon. And sa email din ng MNH, mabilis kami mag-reply. So yung, Ko ata. yung Facebook page nyo ay UPLB Museum of Natural History. Tapos ang email address po ninyo ay... mnh.uplb@up.edu.ph. Okay. Ano? Punta na tayo. Ay, tapos na pala. Tara na. Abangan na lang pala natin kung kailan ulit yung Cafe Scientific ng UPLB Museum of Natural History. Okay, salamat sa... Wala ka ba pagpunta, Julia. papababati dyan sa mga boss mo? Mga kasama ko sa MNH, hello. Si AV, si Marian, support na support. Nanood. O, Majeng, may paalala ba ang OVCRE? Yes, meron. Sige nga. Ano ba yung mga yun? RSR, wala pa. Wala pa. Biglang umikot yung channel. Ano ba mga paalala natin? Siyempre, tuloy-tuloy pa rin ang application. Bukas pa rin ang UVCRE sa pagtanggap ng mga application ng para sa REPS Development Guide. Fun. REPS Develop... Ano? Sige na, ikaw na nga. REPS Development Fund. Oo nga. Papagalitan ako ni Ate Charlie nito. Ay, naku, eh. Ate Charlie. O RDF. Para yan sa mga reps na gustong mag-present sa mga conference. Uy, mag-present daw, Chris. Grace. Oo, mag-submit kayo, Kurt. Ate Grace. Majeng, pwede ba kayo dyan mag-apply din? Oo naman Oo, po. yun ang Nag-apply mali. po sila Ate Charlie one time. Ah, hindi ako Para sa faculty, merong academic development fund. nagamit na. At sa October 14 po, magkakaroon ng seminar workshop for chemical laboratory sa UPLB. Yung securing permits and licenses for chemical labs. How to obtain permits for labs regulated by the PNP, PIDEA, and EMB. So, importante po ito dun sa mga units na ma-manage ng mga laboratories. At syempre, para po maging updated po sa UVCRE or sa Research and Extension information, paki-follow lamang po ang social media channels ng UVCRE, UPLB, R&D. Maraming salamat, Sir Art. Maraming salamat, Majeng, at abangan nyo pa yung mga updates nila sa Facebook page. Nandun kasi yung mga latest happenings din sa Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. Ayan. Maraming salamat. Thank you very much. Pero may mga ilang pang paalala tayo. Nag-invite pa rin po ang Department of Educational Communication ng UPLB College of DevCom para sa mga gusto mag-present na kanilang paper, pero dapat related siya sa educational communication and the learning crisis. Nagaganapin po yan, isang session lang yan sa gaganaping 12th National Conference and Scientific Meeting of the Association of Development Communication Educators and Practitioners of the Philippines Incorporated, or ADCEP. So ang deadline ay hanggang September 30. So, pwede pang humabol yung mga gustong magpasa ng papel dyan. And I think sa Mindanao to gaganapin by November. And ito pa, bukas din po ay kung merong anti-rabies vaccination sila Doc Rina, ay last day na rin pala bukas. Ito project din to. Community Affairs naman pala to. Office of the Vice Chancellor for Community Affairs in relation sa naging kwentuhan. Usapan natin last Friday sa What's Up?
LB. Ganun ba i-present ni Paul yun? Last day na po bukas ng UPLB e-waste collection drive. So, kung meron kayo dyan mga lumang iPhone, donate na lang sa akin. Di po, pag may mga luma kayong mga electronic gadgets and para malaman po yung tama or proper disposal nito, ay pwede nyo pong dalhin yan sa e-waste collection booth sa tapat ng DL Umali Auditorium. Tomorrow po yan. But kailangan ay ano mo muna siya may form siyang dapat kang i-fill up. May QR ba yung poster? Kung wala, you should visit the Facebook page of the UPLB Community Affairs for other details regarding the UPLB e-waste collection drive. At ito sa mga speaking of drive, nakasakay ka na ba dito? Yung sa yung trip to UPLB to Diliman. Pinag-iisipan namin yan na yung team Galing UPLB ay gagawa. Kasama ako. Pag-isipan natin kung paano yung UPLB going to UPD and vice versa. Tapos sila gian doon sila sa Buendia. Kasi meron na rin tayong to UPLB to LRT Top Buendia sa mga gustong pumunta ng MOA. Pero wala pa rin po ang UPLB to Jubileeville. Nananawagan na po ang mga taga Jubileeville. Kasi meron po silang sariling republika. Malapit sa UPLB pero napakalayong puntahan. Interviewin niyo po si Grace, masasagot po kayo. Ayan po, ang mga ilang paalala ng atin pong programa at habang patuloy po tayong tinututukan ng camera ng ating kasamahan para sa ilalabas na video. Ito na nga po, direct, ito na. Sa pagbabalik po natin, makikilala nyo na po ang bagong mukha. Hindi po mukha ng problema, kundi ang mukha ng public service. Lingkod UPLB sa pagbalik ng Galing UPLB. Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB.